Jeffrey, malaking utang na loob namin sa'yo. Pero sa ginagawa mong to, iniipit mo siya. Iniipit mo ang anak ko, gusto mo siyang masolo. Gusto mo, ikaw lang ang mahalin niya. Hindi naman po pwede yun dahil hindi mabubuhay ang anak ko para sa'yo lang. Ayan, tingnan mo. Sa kapipilit mo sa sarili mo sa kanya, lalo kanyang inaayawan. Kaya hindi mo ako masisisingin kung kampihan ko si Inoy. Alam ko, Aling Amanda, marami akong nagawang mali. Pero ginawa ko lahat ng yun dahil mahal ko po ang anak niyo. Pero Jeffrey, mali. Mali ang paraan ng pagmamahal mo sa kanya. Nananakal ka. Siguro nga, Jeffrey, kailangan natin ng atensyon at oras sa isa't isa para hindi tayo magkaroon ng problema. Ang lakas ng loob mo na hiwalayan ako, no? Kung di dahil sa akin, wala ka dito. Utang mo sa akin ang pangalawang buhay mo, Pepay. Dapat na magpasalamat ka pa sa akin, eh. Dahil pinili kita. Aray! Ano ka? Lumayas ka dyan, Pepay! Hindi! Papalayasin ko na tong hayop na to! Hindi siya hayop! Huwag mo siya natawagin na hayop! Umalis ka dyan! O ikaw, lumayas ka na hayop ka, ha? Mga dito. Jeffrey! Sandali! Jeffrey, Sino nga? Niloloko mo ako? Kilala ko na kung sino ka! Ang totoong nagmamahal, iniisip parate ang kaligayahan ng taong gusto niya. Kung makuha mo si Princess, masaya ka ba na makita mo siyang nagdurusa habang buhay? Yung bang nagpapaligaya sa'yo? Ang makita siyang umiiyak lagi sa piling mo? Jeffrey, parang mo na rin siyang pinatay. Pero Aling Amanda, hindi naman po yung hangad ko para sa kanya. Yung gusto ko lang mahalin si Princess. Yun lang. Gusto ko siya mahalin. Alam mo kung paano mo mapapatunayan na talagang mahal mo ang anak ko. Pwede ba? Huwag mo nang pinagbibigda sa akin si Inoy. Pero walang ibang lalaki para sa'yo, kundi ako. Ako lang, Pepay. Kailangan mong tanggapin yun. Hahanapin ako ni Inoy. Ililigtas niya ako. Pakawalan mo siya, Jeffrey. Hayaan mo na si Princess pumili ng kaligayahan niya. Para hindi ka na niya kamuhian. Para mabuti pa rin ang tingin niya sa'yo. Para maganda pa rin ang mga alaala niya sa'yo sa kabila ng lahat. Aling Amanda, saan daw po natin pupuntahan si Pepay? Jeffrey, ako na lang ang pupunta sa kanya. Ayaw kanya makita. Wala daw siyang tiwala sa'yo. Ano? Wala naman akong gagawin masama kay Pepay, eh. Wala ba kayong tiwala sa akin? Hindi ko alam, Jeffrey. Pasensya na. Hayaan mo na ako. Aling Amanda? Aling Amanda? Namumutla kayo, ha? Boto muna kayo. Aling Amanda, huwag po kayo mag-alala. Ako bahala kay Princess. Alam ko po naging makasarili ako. At lahat ng paratang na sinabi niyo sa akin kanina, lahat po yung totoo. Na kahit anong eksplanasyon ko, alam ko itong pagtulong ko lang na to ang tanging paraan para magbago yung tingin niyo sa akin. Paano ako makakasiguro na hindi mo ulit tatakas ang anak ko? Aling Amanda, ibabalik ko po si Pepay sa inyo. Dahil ayokong kamuhian niyo ako habang buhay. Kaya ngayon gagawa ko ng tama para kay Pepay. At para sa inyo rin. Dahil Aling Amanda, gusto ko pong patunayan sa inyo na mahal ko po ang anak niyo. Na kaya ko pong magmahal ng tama. Sana po bigyan niyo ako ng pagkakataon na gawin lahat to. Sige. Pagbibigyan kita. Naniniwala ako na may kabutihan pa rin natitira sa'yo. Salamat po, Aling Amanda.
Kaya hindi ko po kayo bibiguin. Naghihintay daw siya sa may palengke ng Marilao. Ito cellphone number ko. Tawagan mo ako, ha? Opo. Jeffrey, ibalik mo sa akin ang anak ko. Makasa po kayo, Aling Amanda. Ibabalik ko po ng ligtas at maayos si Pepay. Sige po, i-update ko na lang po kayo. Bitin ba kayo? Abangan dahil mas maganda ang mangyayari bukas. Huwag kayong bibitaw. At kung may na-miss out kayo, balikan lang ang mga episodes sa Magkaibang Mundo. I-click lang ito at mag-subscribe na para makahabol sa storya namin. Isang click lang makikita nyo na ang magkaibang mundo namin ni Pepay. Hep hep happy mga kapunso!